Hello, Shalom, Open Heaven people. In 5 minutes, mag-start na tayo ng prayer meeting. Alam niyo naman na ayoko nang nalilate, di ba? Kaya bibigyan ko kayo ng 5 minutes para mag-ready para sa prayer meeting natin. Kaya gusto ko na invite ninyo ang inyong mga kasama sa bahay para makasama ninyo sa pakikinig ng salita ng Diyos at sila ay mabless ng salita ng Panginoon. At sama-sama tayong manalangin. Kapagkat naniniwala ako na ang pangyayaring ito ay sa likod nito ay may magandang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung mga kumakain, tapusin nyo na ang kain dahil in 5 minutes ay mag-uumpisa na tayo sa ating Facebook Live. Praise God dahil kahit na close ang pagsamba sa maraming mga churches, pero ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng tanikalan, hindi pwedeng sarahan, hindi kayang pigilan ang salita ng Panginoon. Kaya, hintay ko lang kayo. Habang nihintay ko kayo ay magko-coffee muna ako. Umaga kasi dito eh. Katulad ng ginagawa natin, magkakaroon tayo ng praise and worship. Praise and worship. Kung meron kayong prayer request, pwede kayong magsulat sa comment section. At pagkatapos natin ng Bible study ay isasama natin sa panalangin. Alam niyo naman na nababasa ko ang inyong comment section kasi nga tatlo ang ko rito, gadget ko, may iPad ako, may computer ako at may cellphone. Kaya pwede kayong magsulat sa comment section. Naniniwala tayo na sa Panginoon ay walang imposible. Alam niyo naman tayong mga Christian, ang terminology o ang vocabulary na ginagamit natin is all things are possible with God. Pag sinabing all things, lahat. Di ba? Lahat. Walang imposible sa Panginoon. Kaya, bago tayo mag-start, 3 minutes, katulad ng ginagawa natin ay meron din tayong worship song, praise and worship. Kailangan ang pagsamba natin ay hindi lang sa church. Ang pagsamba ay pwedeng gawin sa bahay. Meron ding mabuting bagay na dinulot itong COVID-19 kasi nga dahil dito ang pamilya natin, kasama natin sa bahay ay naayaw pumunta sa church. Ngayon makakarinig ng salita ng Diyos. Makakarinig sila ng salita ng Panginoon. Kaya tignan natin ang COVID-19 sa positive side. Sa positive side, ang COVID-19 ay binibiro ko lang kayo pero maraming tataba sa inyo dahil nakakulong kayo. Ang marami po sa inyo ay tataba. Tapos yung iba sa inyo, puputi. Puputi sa inyo. Dahil nakakulong kayo, hindi kayo maarawan. At pangatlo ay meron na kayong bonding, yung mga walang time. Ngayon, marami na kayong time kasi naka-home quarantine kayo. Ang mga kabataan ay pwede nang makatulong sa kanilang mga nanay at tatay. Di ba? Ang mga mag-asawa ay marami na silang time para mag-usap. Di ba? Ang mga kabataan natin ay pwede na lang kwentuhan ng kanilang mga lolo at lola. Kaya so much bonding. Diba?
At huwag kayong mag-alala. Ang pangako ng Diyos, sabi niya sa Luke chapter 12 verse 32, "Do not be afraid, little flock. It is God's pleasure to give to you the kingdom of God." Diba? Sabi sa Tagalog, huwag kayong matakot, mga munti kong mga kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Kaya, ito ang panahon para patunayan ng Diyos ang kanyang provision sa kanyang mga anak. Kung ang mga ibon nga ay hindi nalalaglag, hindi nag-aalala, hindi natatakot, ang mga Kristiyano, wala sa ating vocabulary, nuulit ko, wala sa vocabulary ng mga Kristiyano ang mabalisa, ang matakot, ang mag-alala, ang magpanik, kasi ang ating paniniwala, God is in control. Diba? Saka ang sabi ng Bible, sa Bible, 365 times, sinabi at inulit-ulit yung salitang, "Do not be afraid." Diba? Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, 365 days, sinasabi sa iyo ng Diyos, huwag kang matakot. Ang sabi ng Bible, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Ano ang binigay sa iyo ng Diyos? Espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan, and sound mind. Yung kapayapaan. Kung sino ang mga tao ngayon na mapayapa, yung mga taong may pangako ng Diyos sa kanilang puso. Sabi ni David, Psalm 119 verse 11, "Ang salita mo ay iningatan ko sa aking puso." Yung mga Kristiyanong may mga salita ng Diyos sa kanilang puso. Sabi ng Psalm 119 verse 165, "Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila, silang mga nagsisiibig sa akin." Praise God! Pwede na tayong mag-start. Okay, bago tayo mag-start, katulad ng ginagawa natin ay praise and worship tayo. Habang kayo ay nasa tahanan ninyo, pwede kayong tumayo at itaas ninyo yung kamay, katulad ng ginagawa natin na sumasamba tayo sa Panginoon. Awitin natin, ideklara natin sa ating pamilya, sa ating bansa, sa ating buhay, na si Jesus ay Diyos at Panginoon. At ang sabi ng Bible, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya, lahat ng dila ipapahayag na si Jesus ay Panginoon sa kaikakaluwalhati ng Diyos Ama. Praise God! Awitin natin yung "For He is Lord" sa English and after that, Tagalog. For He is Lord, He is Lord. Declare that Jesus is Lord in your family, in your home. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. At siya ay Diyos, siya ay Diyos, siya ay nabuhay na muli at siya ay Diyos. Lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Declare mo sa buhay mo, sa pamilya mo, sa bansa natin na si Jesus ay Diyos. At siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na muli at siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na
Lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Tayo mag-pray. Ama, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang Diyos na nagsabi na kung saan nag-uusap-usap, nagsasama-sama ang dalawa at tatlo sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Lord, ikaw ang aming silent listener sa mga oras na ito. Tabihan mo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran o lahat ng mga taong nakakarinig ng tinig na ito, ng mensaheng ito. Nananampalataya po ako, Panginoon, na ikaw ay omnipresence God. Nasa lahat ng lugar, nasa lahat ng dako. Panginoon, sa oras na ito, pagkatapos ng preaching na ito, Panginoon, ng pagtuturong ito, merong himala, merong kagalingan, merong mabubuting bagay na mangyayari, Panginoon, at mararanasan sa lahat ng mga nakikinig ng mensaheng ito. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, your word, they are life and they are spirit. Kaya ang salita mo, Panginoon, sa oras na ito ay magdadala ng buhay, pag-asa, Panginoon Diyos, at miracle sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat, Lord. Tinatanggap namin ang binigay mo sa amin na espiritu ng kapangyarihan, spirit of power. Power nito, Panginoon, ay heaven and earth. Espiritu, Panginoon, ng pag-ibig at espiritu ng kahinahunan, kapanatagan at kapayapaan. Maraming pong salamat, O God. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we agree in prayer. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa gabing ito, kung kayo ay may mga Bible, tayo ay makipagbukas sa Book of Daniel, chapter 1. Yan. Verse 8 to 16. Book of Daniel, chapter 1, verse 8 to 16. Tingnan natin kung ano yung ituturo sa atin ng Panginoon sa buhay ng lingkod ng Panginoon ito, ng propeta ng Panginoon ito, si Daniel. Si Daniel, para bigyan ko lang po kayo mga kapatid ng konting background, sila at ang kanyang tatlong kaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego, sila ay mga captive, exile sa Babylonia. Sila ay dinalang bihag doon. Pero sa kabila ng kanilang sitwasyon, mula sa pagiging maliit, mula sa pagiging bihag, exile, hindi sila nanatili doon. No? Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Diyos at sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, ang Diyos ay unti-unti pro-promote ka ng ating Panginoon. Kaya, kung natagpuan nyo na, ako na lamang ang magbabasa sa Book of Daniel, chapter 1, verse 8 to 16. Ngunit, pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya ay hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga eunuch o bating. Ito yung mga bating o eunuch ay mga walang hindi nag-aasawa na siya ay huwag mapahamak. Verse 9. Si Daniel nga ay binigyan ng Diyos ng pabor, lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating. At sinabi ng mga pangulo ng mga bating kay Daniel, ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagdakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin, sapagkat bakit niya makikita na ang inyong mukha ay maputla kaysa mga binata na inyong mga kasinggulang. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari. Para bigyan natin ng konting
background, si Daniel ay nakiusap sa pinakapangulo ng UNO sapagkat ayon sa kanyang conviction at ayon sa law of God. Alam niyo, ang pinakamataas na law, ang law of God, hindi law of the government, hindi law of the king. Ang pinakamataas na law of God. Ang gusto ng hari, bago sila iharap, itong mga kabataang ito, 17 years old dito si Daniel, saka si Shadrach, Meshach at Abednego, ay sila muna ay sila ay alagaan, no? At sila ay pakainin ng pagkain ng mga hari. Pero si Daniel at ang tatlo niyang kasama ay nanindigan na ayon sa aming conviction at ayon sa commandments of God, itinuturing yan na marumi para sa amin. Okay. Gusto kong makita sa gabing ito at malaman natin yung tatlong bagay na merong katangian itong si Daniel kung bakit siya pinagpala ng Panginoon. Una sa lahat, bago ako mag-umpisa, gusto kong batiin ang lahat ng mga kapatiran natin, churches natin sa Open Heaven. Unang-una, gusto kong batiin ang mga kapatiran natin sa Sitio Cabatuan, Open Heaven Christian Church, ang mga pastor natin, ang mga leader natin, at lahat ng kapatiran. Ang mga kapatiran natin sa Malis, ang church natin sa Malis, ay binabati ko, hi sa inyo, at sa lahat ng sumusubaybay dito ay nakikita ko. Binabati rin natin yung mga church natin sa Barangay Silangan. Kumusta kayo dyan? Praise God. May paraan ng Panginoon na makarinig kayo ng puro at dalisay na salita ng Diyos. Pag ako nagturo sa inyo, good news lang. Sapagat ang Bible ay good news. No? Binabati rin natin ang mga patira natin sa Lingunan, sa mga pastor natin dyan, sa Punturin, no? Saka yung mga kapatiran natin na nagtitipon sa house church kila Brother Lito Atienza, Sister P. Atienza, sa pangunguna ng kapastoran natin na si Sister Beji Boyles, at yung house church na binuksan ng Panginoon sa pamilya nila Vanessa Asibuche Eugenio. Magpatuloy kayo, alam ko, darating ang araw, hindi yan mananatiling house church, magiging church talaga yan. No? At sa mga masisipag nating manggagawa na umahayo doon sa mga churches natin. Kaya, yung mga kapatiran natin, magpatuloy lang tayo. Tayo ay patuloy na kahit na dito lamang po tayo sa FB Live, naniniwala ko na ang Panginoon ay nasa tabi ninyo at ang Panginoon ay may gagawin sa inyo. Di ba? Praise God. Tuwing Martes, 8:15 ang ating Bible study sa FB Live. At tuwing Friday, prayer meeting natin, meron din tayong prayer meeting tuwing Friday, 8:15 din. Sakto. Parang church service din ang gagawin natin. May opening prayer, may praise and worship, at may word of God. Ang wala lang, offering. Ipunin ninyo yung offering ninyo para pagdalo nyo sa church, marami na kayong offering. Di ba? Pagka Sunday service naman, start tayo ng service natin ng 9 a.m. Philippine time. Gabi dito, pero sa Pilipinas ay umaga. Kaya 9 a.m. start ang service natin dyan. Okay, start na po tayo. At kung kayo ay mayroong prayer request, pwede kayong mag-type sa comment section. At pagkatapos ng ating service na ito ay ipagpe-pray natin. Lahat yan. Praise God. Una sa tatlong katangian na meron po si Daniel ay makikita natin yung kanyang tinatawag na obedience. Yung kanyang pagsunod sa Diyos. Napaka-importante ito sa
buhay ng bawat mananampalataya. Na kahit maraming pastor ngayon na nagtuturo that we are live by grace, we are live by faith. Pero kailangan pa din nating sundin yung mga maliwanag na inuutos ng Panginoon sa Bible. Katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 na nakasulat doon yung lahat ng klase ng pagpapala. Lahat ng klase ng pagpapala sinulat doon sa Deuteronomy chapter 28. Pero sa verse 1, wag natin kalimutan na sinasabi doon na kung didinggin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at susundin mo na masikap ang utos ng Panginoon, ang lahat ng pagpapala ay dadaloy sa iyo. Kaya, meron pong salita ng Diyos, merong utos ang Panginoon na dapat nating sundin para dumaloy yung pagpapala. Dito po makikita natin si Daniel at ang kanyang tatlong kasama. Makikita natin na talagang ang kanyang loyalty ay hindi sa tao, kundi ang kanyang loyalty ay nasa Diyos. Di ba? Kaya, body of Christ, people of God, kailangan tayo na maging masunurin. Ang ating loyalty ay hindi dapat nasa mga pastor, bagamat tayo ay ginagalang natin ang ating mga pastor, pero may pagkakataon, titignan mo, pag-aaralan mo kung ang itinuturo ba ng pastor ay nasa Bible. Kasi may mga pastor ngayon na ang Word of God ay tinitwist at inaayon lamang ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya makita natin si Daniel at ang tatlo niyang kasama, kung bubabag-aralan natin ang Book of Daniel, chapter 1 hanggang chapter 12. Sa panahon nila Daniel, ay merong decree na ibinigay ang hari na lahat ng mga tao, nung time na yon 300,000 ang nasasakupan ni King Nabucodonosor. Gusto niya lahat ng mga tao ay lumuhod at sumamba sa kanyang rebulto. Yun ay batas ng hari at ang batas ng hari ay hindi pwedeng suwayin. Hindi ko sinasabing sumuway kayo sa sinasabi ng ating Pangulo. Salamat sa ating Pangulo at sa ating mga government official sa kanilang mga ginagawa para mapaayos ang community natin, ang mga tao, no? Kaya lang, sinasabi ko po rito, mga kapatid, na itong tatlong kabataan na ang decree ng hari na kapag kayo ay hindi lumuhod sa rebultong pinagawa ko, ang mangyayari sa inyo, iahagis kayo sa pugon na pinainit ng 7 beses. Sa sobrang init ng pugon na yon, pati yung naghagis ay nasunog. Sabi ng tatlong kabataan, mahal na hari, wala kaming tutol kung yan ang inyong kagustuhan. Pero ito lamang po ang aming paninindigan. Ang aming paninindigan, kahit hindi pa kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod sa rebultong pinagawa ninyo. Diba? Kaya makikita natin dito ang pagsunod, o ang tinatawag sa English na obedience ni Daniel. At isa pa, sa Daniel chapter 6, meron uling decree yung mga governor na kasama ni Daniel na naiinggit sa kanila, gumawa sila ng paraan para mahanapan ng butas si Daniel. Ang paraan na ginawa nila, dinaya nila ang hari na sa loob dapat ng 30 days ay walang mananalangin, kundi sa hari lamang. At ang kaparusahan kapag may sumuway, iahagi sa leon. Kita nyo? Si Daniel, ano ang ginawa niya? Kahit merong batas ang gobyerno, merong batas ang hari, pero si Daniel, ginagawa niya pa rin yung dati niyang ginagawa. Bukas ang bintana, nakaharap si Jerusalem, nananalangin. Pinayagan ng Diyos na mahagi siya sa leon, pero hindi po siya ginalaw ng leon.
Pag nabuhay ka sa pagsunod, kahit meron pong crisis, ang crisis na ito ay crisis sa buong mundo. Ang sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 10 hanggang verse 11, Behold, I am coming very quickly. Nasusubukin ko ang buong sanglibutan. Pero ang mga tapat sa akin, ang mga naglilingkod sa akin, ang mga nagtitiwala sa akin, iingatan ko. Diba? Kaya, una, kailangan natin ang pagsunod na sinasabi ni Daniel. Pangalawa, makikita din natin si Daniel may wisdom. Yan. Alam nyo, ang pananampalataya at wisdom, magkasama yan. Ibabalansin natin. Inuulit ko. Hindi ko kayo inuudyukan, hindi ko kayo sinasabihan na hindi sumunod sa gobyerno. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, matuto tayong manindigan, ang pagsamba ay pwede natin gawin sa loob ng bahay. Tama? Ang pagsamba ay hindi lamang dapat ginagawa sa church. Kasi naniniwala tayo, we are the true church, the body of Christ. Diba? Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, dito po, sa buhay ni Daniel, si Daniel ay merong karunungan galing sa Panginoon. Paano po? Sa panahon ni Daniel, Daniel chapter 2, si Haring Nabucodonosor ay nanaginip. At sa kanyang panaginip, tinawag niya yung lahat ng mga pantas, lahat ng mga wise men, lahat ng matatalino sa kanyang kaharian. At walang makapagpaliwanag, makapag-interpret ng kanyang panaginip. Pero merong isang tao sa kaharian na ang pangalan ay Daniel. Na sinabi niya sa hari, Mahal na hari, give me time. Magpe-pray ako sapagkat ibibigay sa akin ng Panginoon ang kahulugan ng iyong panaginip. Sa mga sitwasyong ito, sa mga panahong ito, sabi ng James chapter 1 verse 5, kung kayo ay nagkukulang sa karunungan, humingi kayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ang sagot po sa crisis ngayon ay ang people of God, ang body of Christ. Kasi nasa inyo ang mga gifts of the Holy Spirit. Merong gift of wisdom, gift of understanding, gift of knowledge. Dapat nag-ooperate sa inyo yan. Alam nyo, tignan ninyo at ilagay ninyo ang inyong sarili ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Ang taas ng tingin sa inyo ng Panginoon, body of Christ. Lahat na ng spiritual weapons ay binigay na sa atin. Nasa atin ang authority, nasa atin ang dominion, nasa atin ang power, nasa atin ang divine nature. We are equipped with all spiritual weapons, nasa atin ang gifts of the Holy Spirit. Ang problema, ito ay hindi pinapractice ng body of Christ. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 4, mas dakila at mas makapangyarihan si Jesus na nasa iyo kaysa nasa sanlibutan ito. At ang sabi ng James chapter 4 verse 7, submit to God and resist the devil and the devil will flee from you. Ang demonyo, ang tatakbo sa iyo, ang sakit, ang kahirapan, ang kaguluhan, pag yan inutusan mo sa pangalan ni Jesus, the name above every name, the name that every knee shall bow and every tongue shall confess, walang magagawang demonyo kundi tumakbo. Sapagkat ang pangalan ng Panginoon Jesus ay ang pangalang sinasamba sa langit, ang pangalang sinasamba maging sa lupa. No? Kaya mga kapatid, meron kang wisdom. Hilingin mo sa Panginoon. Kung pag-aaralan mo sa panahon ni Joseph, sabihin ko sa panahon ni Joseph, yung Pharaoh na naginip din. At sa kanyang panaginip, merong 7 taong tagutom at merong 7 taong kasaganaan. Pero makita nyo, doon sa kaharian, merong isang Joseph na may karunungan ng Diyos. Nung dumating yung 7 taong kagutom,
ang buong Egypt at ang pamilya ni Joseph ay sumasagana, hindi nagugutom, hindi naghihirap. Diba? Kaya, wisdom. Kailangan nag-ooperate sa body of Christ ang gifts of the Holy Spirit. Ang gift of, 9 gifts yan, kung pag-aaralan mo sa 1 Corinthians chapter 12. Dapat nag-ooperate sa church, sa mga pastor, sa body of Christ, yung gift of signs and wonders and miracle. Gusto ko lang sabihin po sa inyo, sa susunod, ang ituturo ko sa inyo, the mark of a true Christian. Ang sabi ng Bible, Mark chapter 16, verse 16 hanggang 17. To those who live, to those who believe, siyang nananampalataya kay Jesus. And these signs shall follow to those who believe. In my name, you will cast out demons. In my name, you will heal the sick. Kaya ang solusyon ngayon ay ang body of Christ. Ang body of Christ hindi dapat nagpapanik. Ang body of Christ hindi dapat natataranta. Hindi dapat nababalisa. Ikaw yung solusyon. May revival na mangyayari through you. Kaya, ang pangalawa, wisdom. At pangatlo, makita natin sa buhay ni Daniel na itinuturo sa atin. Si Daniel ay prayerful. Prayer. Ito yung time. Nakita nyo, kahit sa panahon ni Daniel, sa Daniel chapter 6, merong pagbabawal, merong batas na walang mananalangin sa loob ng 30 days, kundi sa hari lang. Pero si Daniel, nanalangin siya sa Panginoon, mga Panginoon, sa Diyos na buhay, sa Diyos ng Israel. At nakita natin, lalo siyang itinaas ng Panginoon. Naging prime minister si Daniel ng kaharian ng Babylonia dahil sa prayer. Ito yung time na ang bawat pamilya ay sama-samang mananalangin. Kung ikaw ang spiritual father o mother at nakilala sa Panginoon, akayin mo yung pamilya na sama-sama kayong manalang. There is power in unity sa panalangin. Kaya, body of Christ sa gabing ito, in prayer, nothing is impossible. Kaya, gusto ko lang sabihin po sa inyo, God is in control. God is in control. God is in control. Bago ako magtapos, maiksi lamang aking pagtuturo, gusto kong sabihin sa inyo at paalala sa inyo na sa panahon ni Moses, meron din pong tinatawag na plague. Naisalot ang Egypt, ang hari na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Lahat sila ay nakatikim ng salot. Pero, ang mga anak ng Diyos, mga Israelita, ang mga Hebrew na nasa Goshen, hindi nila naranasan yun. Bakit? Meron silang proteksyon ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Ikaw rin ay may proteksyon ng dugo ng Panginoon. Kapag ka ikaw ay nakakilala sa Panginoon, anak ka ng Diyos, sa iyong pamilya, sa iyong sambahayan, dyan sa iyong bahay, tumayo ka. Lord, ako ang bantay ng bahay na ito. Ang ipagbawal ko rito, bawal. Ang payagan ko rito, pwede. Diba? Sabi ni Lord, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbawal mo yung sakit, kaguluhan, kahirapan. Diba? Lahat ng mga hindi magandang bagay, ipagbawal mo sa pangalan ni Jesus. At anumang payagan mo, invite mo ang kasaganahan, invite mo ang kalusugan, invite mo ang science. Ang tahanan ito, sabihin mo, ay tahanan na kontrol ng Panginoon. Pero bago mangyari yun, kailangan mabuhay ka na katulad ng mga lingkod ng Panginoon ito, nabubuhay na may banal na pagkatakot sa Diyos. Ito yung time para gumising tayo, mga pamilya na hindi pa lumalapit sa Panginoon. Sabi ni Joshua 24 verse 15, sa araw na ito magpasya ka, magdesisyon ka kung sino yung paglilingkuran. Paglingkuran mo si Jesus na namatay sa iyo sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Kaya sa oras na ito, gusto kong sabihin at ipaalala sa inyo ang buhay ni Daniel
ay dapat natin tularan na maging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, meron tayong karunungan ng Diyos, wisdom, ang gifts of, kasama sa gifts of the Holy Spirit, ang wisdom, at higit sa lahat, ang prayer. Sabi ni Jesus, ang dami niyang pangako ni Jesus about sa prayer. Sabi ni Jesus, anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan, yon ang aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa pamamagitan ng kanyang anak. Inulit-ulit sa verse 14, anuman ang inyong hiningin sa Ama sa aking pangalan, pangalan ni Jesus, iyon ang aking gagawin, upang maluwalhati ang Ama. Praise God! Tayo po'y manalangin. Kung kayo ay may prayer request, pwede nyo akong i-message sa aking personal prayer at devotion dito. Isasama ko sa panalangin. Praise God, tayong lahat ay yumuko, tayong lahat ay pumikit, at sama-sama tayo sa panalangin. Pero, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para muling italaga ang inyong buhay sa Panginoon. Kung merong nanonood at nakikinig sa oras na ito, na sa iyong sarili hindi mo pa tinanggap si Jesus, o kaya tinanggap mo na si Jesus pero nanlamig ka, ito yung pagkakataon para i-restore, i-renew mo yung relasyon sa Panginoon. Ang Bible ay napakalinaw. Sabi ni Jesus, kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Isama mo, isangkot mo si Jesus sa iyong buhay upang ang buhay mo ay maging mabunga. Sumunod kayo sa panalangin ito ng pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Or kaya kung tinanggap mo na siya, muling panalangin natin pagtatalaga. Amang Diyos sa langit, sabihin natin, Amang Diyos sa langit na naririnig ng ating dalawang tenga, sa oras na ito, nagpapasalamat ako at nagpupuri sa iyong kadakilaan at kabutihan. At sa oras na ito, muli kong sinusuko sa iyo ang aking buhay. At sa oras na ito, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Hugasan mo po ako at linisin ng iyong banal na dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, Panginoon Hesus, muli kong tinatalaga sa iyo ang aking buhay. Maglilingkod ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Ito po ang aking panalangin ng totohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas natin ating mga kamay. Kung kayo po ay may karamdaman, ipatong ninyo ang inyong kamay sa dako na may karamdaman. Kung ikaw ay may problema sa trabaho, financial, sa Diyos, walang imposible. Lahat, spiritual, material, emotional, at maging sa mind, kaya niyang pagalingin yan. Praise God, sapagkat ang Diyos ang may likha ng lahat sa atin. Siya ang may likha ng ating spirit, soul, and body. Kaya sa oras na ito, itaas yung kanang kamay kung ikaw ay may sakit at pagagalingin ka ng Panginoon. Amang banal sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, Panginoon, lumalapit po ako, Panginoon Diyos, base sa sinabi mo sa iyong salita, na kung tatawag kami, Jeremiah 33 verse 3, na kung tatawag kami sa iyo, ikaw ay sasagot at ikaw ay magpapakita ng dakilang bagay sa aming kalagitnaan. Now, in the name of Jesus, Lord, katulad ng pananampalataya ng centurion, Lord, sabihin mo lamang ang salita at gagaling. Ngayon sa oras na ito, pinagagaling ko, sinasabi ko at pinadadala ko ang word of healing ng aming Panginoon Kristo. Psalm 107, and you sent your word and they will be healed. Lahat ng uri ng sakit na meron ka sa oras na ito, I rebuke you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed in the name of Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang bawat member ng Open Heaven Church, ang lahat ng church ng Open Heaven, ang lahat ng mga nakikinig sa mensaheng ito, Panginoon, sa lahat ng mga sumusuporta, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon Diyos. Sa oras na ito, sa lahat ng nanonood, pagpalain mo po sila, Panginoon. Ito yung time na lalo silang magtalaga, maglingkod po sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, sa katulad po, Panginoon, sa Egypt, merong kasaganaan, Panginoon Diyos, sa panahon ng pamamahala ni Joseph, Panginoon. At dinedeklara ko rin sa mga anak ng Diyos na walang kahirapan, walang kakulungan, at ang espiritu ng kasaganaan, Panginoon Diyos, ay ipadala mo sa mga anak mo na nagtitiwala at naglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat. This is the time and this is the year of increase.
favor, harvest, enlargement, and all good things that comes from the Father. Marami pong salamat, Lord. I bless you in the name of Jesus. I speak to all of you the complete blessing of Christ. Shalom in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa Sunday ulit at sa habang naka-home quarantine po kayo, ako ang inyong pastor, ang magtuturo, ang magpapakain. Kasi sabi ni Jesus Christ kay Peter, John 21 verse 15 to 17, if you love me, feed my people. If you love me, take care of my people. If you love me, pray my people. God bless you. I am your pastor, Pastor George A. Gonzalez. Shalom. Amen. Just message me. Hallelujah. Siguro nilog din ng Panginoon para makaka-communicate sa inyo at maisama ko ang mga pangailangan ninyo. God bless you in Jesus' name. Amen. Bye.